Ngayong araw ay pupunta nga pala kami sa Nagcarlan, dun sa underground cemetery. Nagkayayaan lang kasi sabi ng ate ko ay nadaanan daw nila ng isang beses yon. Kaya naman sabi ko, sige tara. Kaya nga pagdating namin dito ay ito pala ang itsura. Kaso nga lang ay hindi kami pinapasok nung guard kasi nga meron kaming dalang aso. Kaya naman napagpasyahan na lang namin na halinhinan. Nauna nga palang pumasok ang ate ko kasama ang 3 bata. Habang kami naman ay nagiintay dito sa labas kasama ang mga aso. Sabi nga pala nung guard ay pwede naman naming iwan dito yung aso sa labas, itali na lamang. Pero syempre hindi kami pumayag kasi nga baka makawala. Tabi pa naman ng highway to, nakakatakot baka sila ay mabangga. Kaya naman habang kami ay nagiintay sa kanila ay naglakad-lakad na lamang dito sa labas kasama ng mga aso. Napakalamig nga dito at kung makikita nyo nga talaga namang napakahangin. Talaga namang kitang-kita ang saya ng mga aso at ito namang si Macy ay talaga namang gusto pang pumunta sa akin. Tuwang-tuwa talaga sila lalo na sa damuhan. Gustong-gusto nilang maglakad at talaga namang parang mga nakawala sa koral. Ganito nga pala ang itsura nito sa labas ay kung mapapansin nyo nga ay talaga namang sinauna din ang estilo. Maganda rin siya kaya din siguro pinupuntahan ng mga turista. Meron nga nagpupunta dito ng mga nakamotor at ito pa nga mga kabataan na ito ay nagpicture-picture din sa labas. Maganda naman talaga yung lugar, maaliwalas, napakahangin din kaya kahit papaano ay nakaka-relax. So dumating na nga pala sila ate, kaya naman kami naman ang pumasok. Ganito pala ang itsura nito sa loob. At itong mga batang ito nga, isasama daw ulit sa loob, kaya sabi ko sige tara. Ganito pala ang itsura niya sa loob, para rin siyang may parke dito sa harapan. Ito nga pala yung pinaka-entrance niya. Pagpasok namin ay parang may maliit na chapel. So, dito nga pala sa loob nito ang underground cemetery. So, nilibot ko lang ng konti at tinignan at pinagmasan namin ang itsura sa loob at talaga namang mapapansin mo na ito ay sinauna na. Sa bandang kanan nga ng entrance, ito yung pinakadaan papunta sa underground cemetery. Nauna nang naglakad ang mga bata dahil kanina ay galing na rin sila dito kasama ng ate ko. Habang kami nga ay naglalakad dito sa may hagdan, napansin ko na hindi naman siya ganun kadilim kasi nga ay may bintana rin dito sa may hagdan at meron ding iilang ilaw. So ito na nga, nauna na ang mga batang ito dahil gusto rin nilang mag-video. Sabi ko sige, mag-video sila kung gusto nila. So akala ko nga ay may kasama kami sa loob, wala pala. So kahit nandito pa lang ako sa hagdan, ay mapapansin mo na at makikita mo na ang mga nicho sa loob. So nung nandito na nga ako sa loob, akala ko ay malaki, hindi naman pala. Pero napansin ko lang na ang korte nito sa loob ay parang krus. Habang nag-aantay nga pala kami kanina sa labas, tinanong ko yung guard. Sabi ko, kuya, ano ba yung mga nakalibing sa loob? Ang sabi niya ay pari daw. At yung nasa pinakailalim, yun daw ay mayayaman. Hindi ko lang alam kung anong pinakailalim ba yung kanyang tinutukoy. At sabi niya yung iba naman daw ay mamamayan ng Nagcarlan. Ibig sabihin, ito nga ay mga nakatira sa Nagcarlan. Siguro yun yung mga nasa labas. Kasi kung mapansin nyo nga, pagpasok natin dito ay marami ding nakalibing sa labas. At habang kami nga ay nag-iikot, ay tinignan ko rin yung ibang lapida dito. At kung mapapansin nyo ay 1940, 1930 at 1952 pa nga ang aking mga nakita. Ang Nagcarlan Underground Cemetery pala ay naitatag noong 1845. At ang nagtatag dito ay si Father Vicente Viloc. So, ganito nga pala yung pinaka-itsura ng ceiling niya sa loob. At hindi na nga kami masyadong nagtagal at sabi ko nga sa mga bata kami ay lumabas na at naglakad na nga din kami palabas at paglabas nga namin ay nagpicture-picture lang kami ng kaunti. Dumaan na nga din pala kami dito sa Liliw. Nahirapan nga lang pala kaming maghanap ng parking. Buti na lang sa may Mercury ay may bakante pagbalik namin. Kaya naman pagka-park ay nag-ikot-ikot na rin kami ng mabilis. Itong ate ko nga ay naghanap lang din ng sandal. Susuotin din daw niya kasi para sa office. So, hayan na nga at nagsukat na nga ang ate ko. Ang Liliw nga pala ay kilalang kilala din sa gawaan ng mga footwear tulad ng shoes, sandals, at saka tsinelas. Kung makikita nyo nga ay may magaganda sila dito at iba't ibang disenyo. At tumawag pansin nga sa amin ng ate ko itong pambahay na tsinelas na ito kasi naman ay gawa sa banig. At ayan na nga, nagsukat kami. Meron nga pala itong 4 na kulay, blue, brown, gray, at green. So ayan na nga at hindi magkaintindihan. Ako naman ang sukat ng sukat at hindi malaman kung anong kulay ang pipiliin ko.
Nung una nga, ay gray ang gusto ko sanang kulay. Hanggang sabi ko, maganda din yata yung brown. Pero nagbago ang isip ko. Ang sabi ko, ay itong blue na lang. Parang nakakaputi din ang paa. Hindi naman siya masakit sa isuot. At nagbayad na nga ang ate ko. At pagkabayad niya, kami nga ay naglakad-lakad pa dito sa labas. Kasi hindi pa siya nakakabili na kanyang shoes na susuotin para sa office. Kung kayo nga pala ay nagbabalak pumunta dito sa Liliw, marami din talaga kayong mabibilhan. Marami din kasing tindahan dito at iba't iba ang design ng kanilang mga sapatos. Ako nga ay nagsisi dahil nakabili agad ako ng black shoes. Kung alam ko lang na kami ay pupunta dito, ay hindi sana ako bumili ng sapatos sa mall na gagamitin sa school. Sa bagay, biglaan lang din naman kasi kaya hindi ko rin alam. Pagdating nga namin dito sa bandang dulo, sabi ng ate ko kami bumalik na at maghahanap pa sa iba. Lumipat nga kami sa kabilang side. At yun nga, may nakita siyang tindahan kaya kami ay tumawid muna. At pagtawid nga pala namin, ito yung tindahan. Napakadami nilang magagandang sapatos. At ako nga ay biglang nauhaw. Sabi ko sa ate ko, kay bibili muna. At tamang-tama nga, ay katapat pa nito yung Zagu. At pagkatapos ko nga bumili, ay ang ate ko ay tapos na rin bumili ng sapatos niya. Kaya kami ay umuwi na. Ako ulit ang nag-drive. Pag uwi nga namin, ay naalala ko na yung aking mga tanim nga pala na pechay sa rooftop ay malalaki na. Kaya sabi ko sa ate ko, ay harvestin namin. Kaya naman ito, siya ang pinag-harvest ko. Talaga namang may pagsipat pa, no? Nakakatuwa lang pala itong mga pechay na tanim ko kasi kahit wala pa siyang 30 days ay talaga namang ang lalaki ng dahon. Kaya nga sabi ko sa ate ko ay wag mo nang kunin lahat, yung mga dahon lang na malalaki sa bandang labas. Kaya kung mapapansin nyo ay dahan-dahan niya lang ginugupit ang mga dahon kasi nga sayang pag naputol niya ang puno. Sayang din yan kasi marami pa yang idadahon kasi nga bata pa. Ito na nga pala yung aming na-harvest. Hindi pa siya tapos pero ang dami na. Nakakatuwa talagang magtanim dahil meron ka sariling aanihin. Kaya hanggang dito na lang muna ang aming video. Maraming salamat. Ingat!